Nakatanggap siya ng pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay. Kahit na nasaksihan niya ang nangyari, kailangan pa rin niya ng sandali upang i-proseso ito, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinatatag ang kanyang isip at sinabi kay Lu Sheng na magpatuloy, sinabing ang ikalawang antas ay nasa unahan lamang. Pagtango ng kanyang ulo, tinanong ni Lu Sheng si Qi kung ilang antas ang kailangan niyang lampasan upang maituring na okay, nang si Qi, na may seryosong mukha, ay sumagot na ang unang antas lamang ay sapat na. Labis na nagulat si Lu Sheng, malinaw na hindi inaasahan na ang kinakailangan ay napakasimple. Ipinaalam ni Qi kay Lu Sheng na sa totoo lang, hanggat nakukuha niya ang pag-aproba ng mga nakatatanda na nagsusuri sa mga bagong dating, pumasa na siya sa assessment. Sa madaling salita, maaari na siyang tumigil sa selection ngayon kung gusto niya at maituturing pa rin na pumasa siya. Ngunit ipinaalam ni Qi kay Lu Sheng na mas mabuti para sa kanya na magpatuloy at hindi lamang para sa dagdag na mga gantimpala. Higit sa lahat, ang ganitong uri ng pagkakataon sa pagsubok ay dumarating lamang ng isang beses para sa lahat sa panahon ng entrance selection, na ginagawa itong isang bagay na hindi na muling mararanasan pagkatapos niyang umalis. Nagulat sa paliwanag na ito, tinanong ni Lu Sheng si Qi, kaya, ang mga gatekeepers para sa Celestial Rank Selection ay lahat kasalukuyang mga estudyante. Sinabing hindi eksakto, at hindi niya siya mabibigyan ng anumang spoilers, sinabi ni Qi kay Lu Sheng na malalaman niya ito para sa kanyang sarili sa kalaunan. Pagkatapos sa isang seryosong tono, sinabi ni Qi kay Lu Sheng na tandaan ang isang bagay. Dapat niyang talunin ang gatekeeper ng buong lakas o patayin sila. Sinabing naiintindihan niya, umalis si Lu Sheng patungo sa ikalawang gate nang hindi na nagtanong pa. Ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Qi mula sa likuran ng may masiglang tono at tinanong kung siya ba ay si Deluzi. Tama ba? Sa kalmadong tono, sumagot si Lu Sheng nang hindi at ang kanyang pangalan ay Lu Sheng. Sa pagkasabi nito, naglaho si Lu Sheng nang napakabilis, iniwan si Qi na nakatayong natulala habang pinapanood ang direksyon kung saan naglaho si Lu Sheng. Sumugod si Lu Sheng pasulong hanggang sa makarating siya sa isang asul na tuldok ng liwanag. Ito ang pasukan sa ikalawang selection stage, at nang walang pag-aalinlangan, pumasok si Lu Sheng sa light curtain at narating ang ikalawang selection stage. Habang ginalugad ni Lu Sheng ang espasyo, nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng deja vu, na parang may kakaibang pamilyar sa lugar na ito sa kabila ng hindi pa siya nakarating dito noon. Pagkatapos ay biglang sa unahan, napansin niya ang aura ng Dark Universe, at ito ay isang dark side exotic beast. Nang mapansin ang presensya ni Lu Sheng, sumugod ito sa kanya nang may layuning pumatay, sumugod patungo sa kanya nang walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sa wakas na pagtanto ni Lu Sheng na ang pagpatay sa kalaban na binanggit ni Qi, ito ay isang dark side exotic beast. Habang ang dark side exotic beast ay malapit nang makarating kay Lu Sheng, sa huling sandali, pinaliwanagan ni Lu Sheng ang isang maliwanag na pulang liwanag, at sa isang sandali ang exotic beast ay pumasok sa isang tulad trance na estado na parang nahipnotismo. Ang buong pag-atake nito ay biglang tumigil, at nagsimula itong tumawa na parang isang tanga, lubusang nawala ang nakaraang mapaminsalang anyo nito. Pagkatapos ay naghatid si Lu Sheng ng pangwakas na suntok, at pinasabog niya ang dark side exotic beast sa mga piraso, kinukolekta ang energy core ng halimaw. Sinabi ni Lu Sheng na hindi pa siya nakakita ng napakataas na energy core noon. Hindi masama, pagkatapos ay dinurog ni Lu Sheng ang Beast Core, pinahintulutan ng enerhiya na nakapaloob dito na kumalat sa kanyang katawan. Dahil ang landas ng Ultimate Yang ay ang natural na kaaway ng mga nilalang mula sa Dark Universe, at si Lu Sheng, na may misyon na labanan ng buong pagsalakay ng Dark Universe, ay nagkataon na nakamaster at natanto ang kapangyarihan ng Ultimate Yang Law sa pamamagitan ng pagsasanib ng alienated Dark Universe clone. Ito ay talagang tadhana, ang kapangyarihang kanyang nilinang ay praktikal na natural na kaaway ng mismong mga nilalang na kanyang kinakaharap ngayon, na ginagawang mas kapaki-pakinabang para sa kanya ang enkwentro. Matapos ni Lu Sheng na sumipsip ng Beast Core, nagsimula siyang magpalabas ng maraming iba't ibang kulay ng liwanag, na may liwanag na kumakalat sa paligid ng kanyang katawan habang ang enerhiya ay patuloy na nagbabago sa loob niya. Lalo na, perpektong kayang linisin ni Lu Sheng ang mga madilim na puwersang ito, alisin ang kanilang mapanirang kalikasan, at gawing isang bagay na maaari niyang masipsip ng walang kahirapan. Pagkatapos nito, ang pinto sa Dark Selection Space ay bumukas sa sandaling patayin ni Lu Sheng ang gatekeeper. Nakita niya itong kawili-wili dahil ito ay tulad ng pag-clear ng mga antas sa isang laro,
na ang bawat gate ay humahantong sa isa pang yugto at isa pang kalaban na naghihintay sa unahan. Habang pumapasok siya sa ikatlong gate, nagpa siya si Lu Sheng na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang ayusin ang kanyang combat system matapos ang pag-promote sa level 13, gamit ang selection bilang pagkakataon upang maayos na ayusin at palakasin ang lahat ng kanyang naipon. Samantala, sa isang palasyo na nakapwesto sa rurok ng mga bituin, si Chi ay nakaupo sa tabi ng bintana habang umiinom sa isang pabaya na estado. Ang kanyang naunang pagkabigla ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Sa sandaling yun, isa pa sa kanyang mga kapwa-estudyante ang lumapit sa kanya, at nang may masiglang tono, tinanong niya si Chi, anong pakiramdam ang manakot sa mahihina? Hindi ba't nakakatuwang panuorin ang pagdurusa ng mga bagong dating? Puna niya na nakakapanghinayang na hindi siya nakapagrehistro bilang gatekeeper dahil siya ay nasa seklusyon. Kung hindi, sana ay natamasa rin niya ang kasiyahan ng pananakot sa mahihina. Malinaw na pinagsisisihan na hindi niya nakuha ang ganitong pagkakataon. Sa isang bigong hitsura, sinabi ni Chi na hindi ito kasiya siya dahil natalo siya. Sa sandaling sabihin yun ni Chi, labis na nagulat ang ibang estudyante. Ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago dahil natagpuan niyang lubhang mahirap paniwalaan ang kanyang narinig. Seryoso niyang tinanong si Chi, dapat ay nagbibiro siya. Sinabi ni Chi na totoo ito, kung talagang kumilos sila, siya ay matatanggal sa isang segundo, kahit siya ay hindi nakita kung paano sila sumalakay, na siyang tiyak na nagpapakita kung gaano kitikat ang sitwasyon, at dahil dito, nawala ang kulay sa mukha ng ibang estudyante habang sa wakas ay nagsisimula na siyang maunawaan kung gaano kitikat ang bagong dating na nakaharap ni Chi.